Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Tuwing sasapit ang dilim, ay hindi na mapakali si Louie, lalo na kapag nakakarinig ng pagtahol ng aso. Animoy takot na siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Kaya naman nababahala na ang kanyang asawa sa kanyang inaasal. Louie, buksan mo ang pinto, ano bang nangyayari sa'yo? Tawag ng kanyang asawa habang kumakatok. Hayaan mo na ako rito. Sagot naman niya. Napabayaan na ni Louie ang kanyang trabaho at ayaw na niyang lumabas ng bahay. At animoy naging pobya na sa kanya ang makarinig ng kahol ng aso. Lalo na ang tahol ni Blackie. Ilang beses nang ipinadoktor ng kanyang asawa si Louie. Ngunit walang makitang kahit na anumang sakit sa kanya. Normal naman lahat ng eksaminasyon sa kanyang katawan. Naghihinala tuloy silang baka kinulam o namatanda ang lalaki. Nagalit si Louie sa asawa nang magdala ng albularyo, kaya pinaalis niya ito. Nang makaalis na ang albularyo, ay pumasok sa loob ang babae. Kailangan nitong kausapin ng masinsina ng asawa. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Umiiyak na tanong ng babae. Napatalong ko na lang si Louie sa mapanuring tanong ni Malen. Mahal kita, Louie. Kung ano man ang problema mo, pwede mo namang sabihin sa akin. Ganon ang mag-asawa, Louie. Pagmamakaawang sabi ni Malen. Ano ba talagang kaugnayan ng takot mo sa tahol ng aso sa kabila? Dagdag na tanong nito. Ang tahol ni Blackie ay isa lang babala at ang iyak ng batang paslit ang labis kong kinatatakutan. Sambit naman ni Louie na napayakap sa kanyang asawa na awang-awa sa kanya at hindi na malaman pa kung ano ang gagawin. Narinig mo ang tahol ni Blackie? Bulalas ni Louie na nanlalaki sa takot ang mga mata. Ang iyak ng bata naririnig mo? Nag-aalalang tanong naman ni Louie. Sa totoo lang ay walang anumang ingay na naririnig si Malen. Kaya napahagulgol ito ng iyak sa matinding awa kay Louie. Sumiksik si Louie sa asawa at napayapa sa matinding takot. Paulit-ulit niyang binabanggit ang naririnig niyang tahol at paghihinagpis ng isang bata at sa kanyang pag-iyak ay dumaloy ang luha ng isang malagim na nakaraan. Hinding-hindi yun malilimutan ni Louie nang dahil sa trahedyang iyon ay nagbago ang takbo ng kanyang mundo. Tuwing uuwi galing trabaho si Louie ay dumaraan siya sa makipot at mahabang eskinita. Kapag napapaaga siya ng pag-uwi, ay maraming mga batang naglalaro sa eskinitang iyon. Hirap siyang lumakad doon dahil madalas ay may nababangga siyang mga batang nagtatakbuhan. At sa tuwing ginagabi naman siya, ay napakarami ng mga aso ang nagkalat doon. At may isang itim na aso na animoy galit na galit yata sa kanya. At sa tuwing dumaraan siya, ay umaangil ito na para bang gusto siyang sakmalin. Nagreklamo na siya sa may-ari ng aso. Pero parang baliwala lang sa kanila ang perwisyong ginagawa ng kanilang alaga. Pasensya ka na ka, Louie. Kapag itinali kasi namin ng aso, tahol ng tahol. Paliwanag naman ng may-ari. Pero paano naman ang mga dumaraan ditong tulad ko? Lalo na kung madalas gabihin. Paano kung managpangyang asong yan? Galit na sabi ni Louie. Huwag ho kayong mag-alala ka, Louie, hindi nangangagat yang si Blackie. At isa pa, may injection yan ng anti-rabies. Muling paliwanag ng may-ari. Hindi lang naman yun eh.
Masakit mga gatang aso. Dagdag pa ni Louie. Hindi rin siya pinakinggan ng may-ari, kaya nag-report na siya sa barangay. Pabor sa kanya ang naging desisyon ng kapitan. Pero sa una lang sumunod ang may-ari, natalian ng aso. Ilang linggo lang ay gumala na muli ang asong si Blackie sa iskinita nila. Kaya balik sila ng aso sa girian tuwing uuwi siya ng gabi. Galit na si Freddy sa kawalan ng respeto ng kapitbahay. Isang gabing pauwi siya ay nakahagilap siya ng isang kahoy. Balak na niyang gantihan ng dahas ang nakakabinging angil at tahol ng aso. Muli ay naamoy siya ni Blackie at akmang susugod ito sa kanya. Pero handa na si Louie. Hinataw niya ang aso sa katawan nito. Tinamaan, ngunit hindi masyadong napuruhan. Tiyempo namang may mga dumaraan na tanod sa iskinita at nakita ang kanyang ginawa. Ang masaklap doon ay siya pa ang hinuli ng mga tanod at dinala sa kapitan ng barangay. Bawal po sa batas natin ang manakit ng hayop. At dahil dyan ay pwede kayong makasuhan. Paliwanag ng kapitan ng barangay. Nagpaliwanag naman si Louie. Naalala naman ng kapitan ang kanyang reklamo sa may-ari ng naturang aso. Sa ngayon ay patatawarin ko kayo, Ka Louie. Pero sana wag nyo nang ulitin ang pananakit sa mga hayop. At isa pa, wag na kayong mag-alala dahil kakausapin ko ulit ang may-ari ng aso. Anang kapitan. Ngunit hindi pa humuhupa ang galit ni Louie. At isang marahas na balak na ang kanyang pinaplano. Hindi na ako naniniwala sa salita ng kapitan na yan. Ako na ang gagawa ng paraan para mawala ang asong yun. Bulong niya sa sarili habang pauwi. Kinabukasan ay bumili siya ng panlason at inilagay niya iyon sa isang buong tinapay. Dinamihan niya ang lagay para masigurong hindi siya papalpak. Day off niya ng araw na iyon. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Nang maggagabi na, ay pasimple niyang inilagay ang tinapay kung saan madalas tumatambay ang aso at nagmadali siyang bumalik sa kanilang bahay. Sa kanilang bintana sa second floor ay tinanaw niya ang pain. Maya-maya pa ay nakita na niya ang asong si Blackie na parating sa kinaroroonan ng tinapay. Pumasok sa bitag ang aso. Saktong gutom na gutom itong kinagat-kagat ang tinapay. At saglit lang ay bumubula na ang bibig nito at bumulagta na animoy wala ng buhay. May kasiyahang naramdaman si Louie. Alam niyang doon na matatapos ang kanyang problema. Pero bago pa siya tuluyang kumalas sa panonood sa bintana, ay nakita niya ang isang batang wala pang muwang. Napapalapit sa tinapay ng asong si Blackie. Dinampot ito ng bata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa posibleng mangyari. Napasigaw siya para umawat. Pero ano nga ba ang muwang ng batang paslit? Kinagat ng bata ang tinapay. At ang naging kasunod noon ay lagim. Kinatakutan ni Louie ang posibleng mangyari sa kanya kapag binweltahan siya ng mga magulang ng bata. Kaya kailangang pigilin niya ang pag-iyak. Dapat lang na manahimik siya. Nagkaroon ng masusing imbestigasyon ng pulisya sa nangyari. Bagamat naging sospek si Louie, ay napawalang sala din siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero nakaalpas man sa kaso, ay nanatili siyang bilanggo sa trahedyang nangyari. Ayaw umalis sa kanyang isip ang lagim na naganap. Ngayon ay daig pa niya ang bilanggo na nahatulan ng sentensyang kitlan ng buhay. Takot man at tumutulo ang luha, ay nagagawa pa rin niyang tumawa. Tawa na may halong pagsisisi.
Sa ngayon ay nagpapagaling sa National Mental Hospital si Louie. Marahil ay hindi niya inabot ang ganitong kapalaran kung inamin agad niya ang kanyang kasalanan.